Kasabay ng malalakas na hampas ng hangin ay ang nagliliyab na mga damdamin na matagal nang nakabaon, kasabay ng paghampas ng ulan ay ang mga ungol ng kaluwalhatian. Damang-dama ko sa kaibuturan ng aking puso ang pagpapaubaya, ang pagsuko sa lahat ng sakit at ang muling pagkagising ng isang natutulog na damdamin. Nang matapos ang isang mainit na tagpo ay pareho kaming hinihingal ni Demetre na napatihaya sa kama. Ang lamig na dulot ng panahon ay hindi nagawang maibsan ang aming nag-iinit na pakiramdam, ang apoy na gumising sa puso kong matagal nang nakabaon ay muling nagliyab. Hilda, patawarin mo na ako, hindi man ako perpekto pero mahal na mahal kita. Agad akong tumagilid at pinulupot ang hubad na katawan sa isang kumot. Sa nangyari ay hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin kay Demetre, alam kong mahal ko pa rin siya ngunit may mga damdamin na kailangan munang maghilom. Nasaktan ako, nawasak, mahirap nang magtiwala muli. Pinilit kong bumangon pagkatapos ng ilang sandali, narinig ko pa ang paghinga din ito ng malalim ngunit nanatili akong bingi. Hindi pa ngayon ang tamang panahon para magkabalikan kami ni Demetre, hindi pa sapat ang mga salita niya para sa akin. May pagdududa pa rin ako, may mga bagay pa rin ang hindi malinaw. Naging marupok man ako ngayon ngunit hindi ko hahayaan na pati desisyon ko sa buhay ay ganoon din. Minsan sa ating buhay kailangan nating maging mahina para malaman kung gaano tayo katatag. Pagkatapos kong maligo sa banyo ay agad akong nagbihis, napangiti ako nang makita ang mga dati kong gamit. Nakakatuwa na naroon pa rin ang mga yon, malinis pa rin at maayos, maging ang buong bahay ay malinis pa rin. Hilda, kasalukuyan akong nagsusuklay ng buhok para matuyo yun, habang ito naman ay nasa kama pa rin at pinagmamasdan ako, naghahanap ng paraan para makausap ako, at mukhang walang balak tumigil kung hindi ko sasagutin. Ibinaling ko rin kay Demetre ang aking paningin mula sa salamin na nasa aking harapan, nakakunot noo ko itong tinitigan habang ito naman ay nakatitig din sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin, bakit mo pa pinatagal ng ganito? Bakit hindi ka nagsalita noong mga panahong nasasaktan ako? Ganoon ka ba magmahal, Demetre? Kaya mo akong saktan, natitiis mong umiiyak ako sa harapan mo? Napaka-imposible mo, Demetre, ni hindi ko hinayaan ang sariling kumurap habang titig na titig sa kanya. Gusto kong makita ang bawat reaksyon niya sa mga sinabi ko. Gusto kong makita ang isang bagay na alam kong kulang sa mga sinabi niya, aksyon, paninindigan at paggalang. Para sa akin at para sa aking damdamin, magtititigan na lang tayo. Pagod na ako, Demetre. Pagod na akong maawa sa sarili ko. Pagod na akong sisihin ang sarili ko sa nangyari. Sapat naman sigurong rason na nasaktan din ako. Hindi lang si Helga ang biktima dito, Demetre. Ako, nawalan ako ng anak. Nawalan ako ng asawa. Nawalan ako ng tiwala sa sarili. Na sana, pilit kong binubuo. Pero paano ko gagawin iyon, Demetre? Araw-araw kitang nakikita. Araw-araw pinapamuka sa akin ng pamilya mo na ako ang mali dahil iniwan kita. Pagkatapos kong sabihin ang mga katagang yun ay hindi ko alam kung saan pa ako humugat ng hininga. Malakas din ang pintig ng aking puso na parabang nagkakarerahan ito sa bilis. Hindi ko na napigilan ang sarili na masabi ang lahat ng hinanakit ko, maging ang lahat ng pait sa aking pakiramdam. Nakita ko rin kung paano lumunok si Bernard ng paulit-ulit dahil sa aking sinabi, maging ang mga mata nito ay umiwas sa akin ang tingin, napayuko ang ulo na parabang pasa nito ang daigdig. Kailanman ay hindi masasagot ni Demetre ang mga katanungan ko dahil maging ito ay hindi rin sigurado. Marahil mahal niya ako ngunit, hindi sapat iyon para pagkatiwalaan niya ako. Hindi naging sapat para manindigan siya para sa amin. Hindi naging sapat para sa aming dalawa. Lumipas din ang araw, may mga bagong bukang liwayway na dumarating at may mga bagong pag-asa ang unti-unting sumisibol, may mga kailangang maghilom at may mga katanungan at agam-agam na kailangan ng ibaon. Hindi ko alam kung paano ko nagawang makibagay, magsimulang muli, isang linggo na rin ang lumipas mula nang mangyari ang komprontasyon namin ni Demetre, hindi man niya nasagot ang mga tanong ko ngunit, batid kong malaki ang naging pagbabago ng pakikitungo niya sa akin, maging ako sa kanya. Alam kong pinipilit ni Demetre na pawiin ang sugat ko na nilikha ng pareho naming maling desisyon. Ay, may pabulaklak na naman si Mayor. Isa ako sa tumutulong upang mamigay ng mga sample ballot para sa mga botante sa bayan,
Halos araw-araw ay naglalakad ako katulong ang iba pa upang mangampanya para sa nalalapit na eleksyon. Kahit pawisan ay nagawa ko pang ngumiti sa mga ito. Nasa isang maliit na purok kami sa isang barangay at nakaupo sa sementong upuan roon, suot ang isang manipis na jacket at isang maong na pantalon at rubber shoes ay araw-araw akong matyaga akong sama-sama sa iba. Kayo talaga, kung ano-ano na naman yang iniisip nyo, wika ko sa mga ito pagkatapos tanggapin ang bulaklak na mula pa sa isang kilalang flower shop sa bayan. Pirma po kayo dito, ma'am. Tumango ako sa delivery man, matapos ko yung pirmahan ay umalis agad ito. Habang walang patid naman ang panunukso ng aking mga kasamahan, natawa ako dahil doon at napailing na lamang. Hindi ko rin naman kayang pigilan ang kung ano man ang iniisip nila kaya hahayaan ko na lamang. Sus, may aura. Pastahan tayo mamaya may pagkain na naman na di-deliver. Tapos sa hapon sa sanduan ni Mayor. Nakahawak pa ito sa puso na para bang pinapanayo ni Cupido na nakapikit ang mga mata, habang ako naman ay napapailing na lamang sa mga espekulasyon ng mga ito. Tulad ng sinabi nila ay may dumating ng pagkain para sa amin. Lahat ay masayang kumakain habang ako naman ay malalim ang iniisip. Naglalakbay na animoy may sariling isip. Anong nangyari sa'yo, Mayora? Hindi nyo ba gusto ang pagkain? Napatingin ako sa aking styrofoam dahil sa sinabi nito. Napagtanto kong hindi ko man lamang nagagalaw ang hita ng inihaw na manok na nasa loob yun. Busog pa kasi ako. Ang dami kong kinain kanina. Sa inyo na lang ito. Pagkatapos kumain ay nagsimula kaming muli sa kalapit na purok. Mga liblib na lugar ang aming puntirya dala ang konteng ayuda para sa mamamayan at botante. Ganito naman yata sa politika. Komplikado. Magulo, kailangan mong maging wais kung gusto mong sigurado ang panalo. Kailangan mong magpabango sa mga tao. Huwag lang magbinta at bilhin ang boto. Nang maghapon ay sinundo ako ni Bernard. Lagi niyang ginagawa iyon at lagi naman akong sama-sama. Isa rin ito sa naging dahilan upang mas makapag-usap kami at unti-unting magkaayos. May tamang panahon ang lahat at alam kong sa amin ni Demetre ay hindi na rin magtatagal. Para sa asawa ko na laging nakasuporta sa akin, mahal na mahal kita, ikaw ang isa sa dahilan kung bakit ako nagsisikap, kung bakit mas pinili ko ang pagiging politiko, dahil, alam kong mahal na mahal mo ang mga tao, importante sila sa'yo kaya importante din sila sa akin. Pagkatapos sabihin ni Demetre ang mga katagang yun ay naghiyawan at nagsigawan ang mga tao, masaya ang mga itong sinasambit ang kanyang pangalan bilang bagong gobernador ng lalawigan. Ito ang huling araw na itinalaga para sa mga kandidato, ito rin ang araw na huling sasambitin ni Demetre ang plataporma nito para sa mamamayan. Alam kong malaki ang pagkakataon nitong manalo sa laban, alam ko rin na maganda ang pakay nito para sa pagtakbo nito at para sa mamamayan. Bagay talaga kayo ni Mayora, Mayor, nang lingunin ako ni Demetre ay nakangiti ito sa akin na sinuklian ko rin ng isang ngiti na alam kong totoo. Masaya ako para dito dahil unti-unti na nitong naabot ang pangarap, masaya din ako para sa lahat at para sa aking sarili. Nang matapos ang huling meeting de avance ay nagsiuwian ang lahat, inaya akong umuwi kasabay ng mga magulang ni Demetre maging ito mismo ngunit tumanggi ako, may kailangan akong puntahan, isang tao na alam kong nasaktan ko nang hindi ko namamalayan, o marahil alam ko ngunit, hindi ko lamang sadya. Natagpuan ko ang aking sarili na naglalakbay sakay ng tricycle patungo sa aming maisan. Alam kong naroon ang taong hinahanap ko dahil narinig ko kanina ang usapan nito at ng Don. Matagal na rin nang huli kaming mag-usap. Matagal na rin nang narinig ko ang mga payo nito. Hindi nga ako nagkamali at natagpuan ko ito sa isang lilam ng punong mangga. Nakatutok ang mga mata nito sa malawak na kapatagan na may manggilan-ngilang trabahante na nagtatanim ng mais. Ni hindi man lamang nito napansin ang aking pagdating. Huwag kang mag-alala, alam kong masagana ang magiging ani niyan sa susunod dahil ikaw ang namamahala. Gilbert, napangiti ako nang ibaling nito ang paningin sa akin, kitang-kita ko pa ang pagbahid ng gulat mula sa mga mata nito, natawa ako kahit pilit para palasan ang nararamdamang pagkailang. Magsalita ka naman, hindi ako sanay na tahimik ka, Gilbert. Bakit ka nandito? Binaling ko rin ang aking paningin sa mukha nito na nakatutok pa rin sa harapan nito. Natanong ko rin ang sarili kung bakit nga ba ako nandito, kung para saan ba ang pagpunta ko sa lugar na ito.
Sorry, hindi ko kailangan yan. Alam ko rin na nasaktan kita, Gilbert. Matagal na akong nasasaktan. Pilit ko manglabanan ang pagsikip ng dibdib ngunit hindi ko nagawa. Ang mga salita ni Gilbert ay tila punyal na sumaksak direkta sa akin. Ni walang babala o paulam man lang. Hindi ko sinasadya, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko rin kayang utusan ang puso, Gilbert, sana maintindihan mo ako. Hindi naman kita inubliga, masaya ako kapag masaya ka, Hilda. Kung hindi mo man ako mahal, tanggap ko yun. Tatanggapin ko kahit alam kong masasaktan na naman ako. Siguro, hindi talaga tayo pwede, na may mga bagay na kahit gaano mo kagusto kung hindi para sa'yo ay hindi pwedeng ipilit. Ramdam na ramdam ko sa boses ni Gilbert ang hinanakit para sa damdamin na kailanman ay hindi ko kayang tugunan. Masaya ako, totoong masaya ako para sa'yo, Hilda, na ang dating iyakin na bayaw ko ay naging matatag, pinatibay ka ng karanasan mo. Alam ko, masakit hindi dahil mahal ko si Gilbert ngunit dahil may nasasaktan ako, na para maging masaya ulit ako ay may kailangan akong saktan. Bakit ba hindi patas ang mundo? Panay pa rin ang pagluha ko habang ito naman ay naramdaman kong tumayo. Nang magsawa ako sa kakaiyak ay agad kong pinunasan ang aking mga luha at tiningala ito. Tumahan ka na, hindi dapat pinapaiyak ang isang babaeng kagaya mo, Hilda. Kapag ginawa ulit ni Demetri yun, hindi na ako mangingiming agawin ka. May mga bagay nga na kahit sinasabi ng utak mo, hindi naman nakikiayon ang puso. Si Gilbert at ako, isa lamang kami sa pinaglaruan ng pagkakataon, pinagtagpo pero hindi itinadhana. Hinding-hindi na ako iiyak, mahal kita, Hilda. Marahil may mga bagay na kailangan na lamang kalimutan, may mga bagay na kailangang ibaon para sa unti-unting paghilom, importante man ang nakaraan ngunit mas importante ang bukas, move on and move forward. Hindi man nakausad ang puso ko mula sa pagmamahal para kay Demetri, ang importante ay ang bagong simula na ibinigay para sa amin at para sa akin, may nasaktan man kami, may nawala man. Ang importante ay mahal niya ako at mahal ko pa rin ito. Isang pag-ibig na mapanakit ngunit nananatili. Saan ba kasi tayo pupunta? Nakataas ang kilay na tanong ko kay Demetri. Nakatuon ang mga mata nito sa harap habang may munting ngiti sa lobby. Inirapan ko na lamang ito nang hindi ito sumagot. Nagkibit balikat ako at inayos na lamang ang sarili. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Basta, sinulyapan ko ito ng bahagya sabay tango, nakita ko pa ang pagsulyap din ito sa akin sabay ngiti na sinuklian ko naman, hindi na rin ako nagtanong pa ng kahit ano, hinayaan ko si Demetri sa gusto niya. Kung saan man kami pupunta, antok ka na? Oo, malayo pa ba tayo? Sa layo ng naging biyahe namin ay hindi ko napigilan ang dalawin ng antok. Matulog ka muna para makapagpahinga ka, Hilda. Pa-Maynila ba tayo? Malalaman mo mamaya. Ipinikit ko rin ang aking mga mata pagkatapos at hinayaan ang sarili na igupo ng antok. Nagising ako dahil sa isang mahinang tapik sa aking balikat. Papungas-pangas pa ako nang magangat ng tingin. Nandito na tayo, pasensya na, tinapik-tapik ko pa ang aking pisngi upang tuluyang gisingin ang sarili. Tigilan mo na yan, maganda ka pa rin kahit tulog. Tumahimik ka, Demetri, nakakatawa kong iisipin dahil tila nagbalik sa amin ni Demetri ang lahat, noong mga panahong magnobyo pa lamang kami at sinusuyo pa lamang niya ako, para kaming mga teenager kung umakto sa isa't isa, kung kailan kami tumanda, tsaka pa namin dinahandahan ang lahat. Saan na ba tayo? Tingnan mo sa labas. Ganoon na lamang ang pamimulag ng aking mga mata nang mapagtanto ko kung nasaan kami. Saya at pananibik ang kaagad lumukab sa aking pagkatao. Ang nakanguso kong mukha ay napalitan ng isang matamis na ngiti. Bakit dito? Surprise ko sayo. Alam kong gusto mo na rin silang makita. Bakit, ayaw mo ba? Nahimigan ko kaagad ang panunukso sa boses nito. Suhol ba ito? Pambawi? Saan? Sa lahat. Alam kong kulang ang mga salita, Hilda. Gusto kong makita mo na gagawin ko ang lahat para sa kapatawaran mo. Gusto ko pagkatapos ng lahat, ikaw at ako pa rin. Bagong buhay, bagong pamilya. Malayo sa sakit ng nakaraan. Kung gaano ito nagsisisi at kung paano ito pilit na bumabawi sa mga nagawa. Alam ko rin na persigido itong paamuhin ako sa kahit na anumang paraan.
Alam ko rin sa sarili na hindi ako bato sa mga ipinapakita nito. Agad akong napangiti nang makita ko ang malawak na berdeng paligid nito mula sa bakal na gate na aming kinaroroonan. Sa entrada pa lamang kami ay agad na itong binuksan ng gwardya pagkakita pa lamang sa amin. Kumusta po, Manong? Guwapo pa rin, Miss Hilda. Asawa niyo po. Sarap talaga kapag tinatawag mo akong asawa. Pakasal na tayo ulit, Hilda. Iniwan namin ang gwardya at sabay na naglakad papasok sa loob ng orphanage. Napakunot pa ang noo ko dahil sa pagtataka dahil wala man lamang madre ang nasa paligid. Tahimik din ang lugar na para bang walang tao, hindi pa panahon para matulog ang mga bata. Salamat, sa kaibuturan ng aking puso ay umaasa akong makikita ko roon ang mga bata. Mayayakap ko ulit sila at makakausap. Malaki ang orphanage na may malalawak na pasilyo sa loob nito. Habang magkaiba naman ang higaan ng babae at lalaki. May iilan ding kwarto ang para sa madre at kay Mother Superior. Agad na sumalubong sa akin ang madilim na paligid, ngunit ilang sandali lang ay nagsibukasan ang mga ilaw kasabay ang malakas na pagbati. Happy birthday, napakurap-kurap ako sa nakita, kulang ang sabihing nagulat ako sa nangyari. Ilang sandali bago ko pa maproseso ang lahat, napailing pa ako nang mapagtantong ang sarili kong kaarawan ay nakalimutan ko na rin. Hawak ng mga bata sa kani-kanilang kamay ang mga lobo, may banderitas din at palamuti sa paligid, may birthday hat ang iilan at mayroon ding wala, sabay-sabay ang mag-ito na kumanta at bumati sa akin. Maligayang kaarawan, mula sa nagkukumpulang bata at madre ay ibinaling ko doon ang aking paningin. Nanlaki kaagad ang mga mata ko nang tuluyan kong maaninag ang mukha ni Ancheta na nakatingin sa akin. May dala itong cake sa kamay na naglalakad patungo sa akin. Ancheta, hoy, bruha, birthday mo ngayon, huwag kang umiyak dyan. Agad kong niyakap si Ancheta nang makalapit, nang mag-angat ako ng tingin ay nakita ko rin sa likuran ng kaibigan ang manager at aking PA. Nakakainis ka, hindi mo man lang sinabi, inilahad muli ni Ancheta ang cake sa aking harapan bago ko hinipan yon. Happy birthday, Miss Hilda. Hilda, dear, happy birthday. Paano ko sasabihin, surprise daw ni Demetre para sa iyo, chika tayo mamaya. Sinulyapan ko rin si Demetre na prenteng nakikipagkwentuhan sa mga madre, ang mga bata naman sa orphanage ay isa-isa akong nilapitan, lahat humalik at nagmano, lahat ay nakangiti at masaya, maging ako. Hindi man ako nabiyayaan ng isang mapagmahal na pamilya ngunit nabiyayaan naman ako ng mabubuting tao. Handang makasama ako sa bawat espesyal na bahagi ng buhay ko. Hindi ko man kasama sina Nanay at Helga ngunit batid kong masaya ako, natuto akong tangganin ang lahat, mula sa sakit ng pagtakwil ng isang ina, hanggang sa pagkasira ng relasyon sa sariling kapatid, natuto akong magpatawad. Masaya ka ba? Pareho naming pinapanood ang mga bata na nasa entablado at sumasayaw. Oo, ang cute nga nila, tingnan mo. Malaki na sana ang anak natin kung hindi lang siya nawala. Siguro nga, malaki na ang anak namin. Siguro, makulit na rin ito at marunong nang maglakad. Ngunit, may mga bagay na sadyang pahiram lamang ng may kapal. Siguro, mahal mo pa ba ako, Hilda? Hindi naman nawala, nakatago lang, Demetre, natatakot masaktan muli. Tingnan mo ako, Hilda, nanlaki kaagad ang mga mata ko sa nakita. Lamingga din ako sa paligid para tingnan ang mga naroon, malaki ang ngiti ng mga ito lalo na ang aking kaibigang si Ancheta. Anong ginagawa mo? Pinandilatan ko pa ito ng mga mata na ipinagkibit balikat lamang nito, na natili itong nakaluhod sa aking harapan habang hawak-hawak nito ang dating wedding ring na itinapon ko. Mahal kita, mahal mo ako, bakit pa natin papahirapan ang isa't isa? Hindi ako perpekto, Hilda, pero sisikapin ko. Payag ka bang magpakasal muli sa akin? Oo, tama si Demetre, bakit pa namin papahirapan ang isa't isa? Sinayang man namin ang mga nakaraang taon ngunit, bubuo kami ng bagong simula para sa hinaharap, pinakiramdam ko rin ang aking sarili kung handa na ba ako, kung tuluyan na bang naghilom ang sugat sa puso ko, kapag kwan ay tumango ako bilang tugon sa tanong nito. Yes, nagpalakpakan ang lahat ng naroon nang itayo ako ni Demetre at yakapin ng mahigpit. Kapag ganito kami kalapit ay para bang natagpuan ko na naman ang nawawalang bahagi ng aking pagkatao, ang bubuo sa akin habang buhay.
Mahal kita, Demetre, mahal ko si Demetre at handa akong masaktan muli kung ang kapalit nito ay ang pagkakataon para makasama siya. Alam kong matatag na ako at pinatibay pa ng mga nangyari sa akin. Mahal din kita, Hilda, ikaw at ako pa rin habang buhay. Matapos ang surprise ni Demetre sa akin ay may kasunod pa. Hinayaan niya akong manatili sa Maynila kahit pa 1 linggo na lamang ay eleksyon na. Pumayag siyang manatili ako sa bahay ni Ancheta habang siya naman ay bumalik kaagad ng balayan. Naku, bakit late ako sa balita, Mare? Kakagising ko lang mula sa mahimbing na pagtulog ngunit, ito na kaagad ang bungad niya sa akin. Ano ba kasing balita yan? Nandidisturbo ka naman, oh. Hi, saka, bakit naging kayo, ulit? Ano ito? Love is sweeter the second time around lang ang peg. Sira, kahit kailan si Ancheta ang matatawag kong sandigan sa lahat, ang nag-iisa at totoo kong kaibigan, ang nagpapagaan ng loob ko katulad na lamang ngayon. Pero walang biro, masaya ako para sa'yo, Hilda. Huwag ka lang ulit papaiyakin ni Demetre at baka ako na ang paputol sa kaligayahan niya. Minsan natatawa ngunit madalas ay seryoso, lahat ng bili nito ay tinandaan ko. Kilalang kilala ako ni Ancheta, at alam kong masasaktan ito kapag nasaktan akong muli. Pagkatapos naming mag-usap ng masinsinan ni Ancheta ay agad akong naligo para magtungo sa aking apartment. Ilang buwan na rin ang nakalipas mula nang iwan ko ito. Nang makarating ay napangiti kaagad ako nang bumungad sa akin ang tahimik na lugar. May mga alikabok na rin sa loob yun. Naisip kong maglinis matapos ang ilang sandali ngunit natigil ito ng isang tawag. Kaagad kong sinagot yun nang makita ang pangalan ni Demetre sa screen, masigla akong naupo sa maalikabok na couch habang nakadekwatro ang mga binti. Bakit? Pakakasalan kita sa susunod na linggo, Hilda, pagkatapos ng eleksyon. Ang bilis naman, kahapon ka lang nag-aya, hintayin mo ako, Hilda, pupuntahan kita at pakakasalan. Bakit napakaseryoso mo? Hindi na kasi ako makapaghintay. Natawa ako, tawa na pakiramdam ko na ibuhos ko na lahat ng sakit at hinanakit sa puso ko. Tawa na naglalaman kung gaano ako kasaya at kung gaano ko kagusto na sana dumating na ang araw na iyon. Oo na po, maghihintay ako. Napakasaya ko rin kahit napagod pagkatapos, ni hindi ako nakaramdam ng gutom dahil sa tuwa. Saktong 6:00 nang sunduin ulit ako ni Ancheta, pinagalitan pa ako nito dahil sa hindi pagkain ng tanghalian. Pinalabas ko na lamang sa aking tainga ang sinabi nito, alam ko naman kasing mabunganga lang talaga ito. Kanina pa tunog ng tunog ang cellphone mo, hindi mo ba naririnig? Mas malakas ang boses mo. Paano ko maririnig? Nako, talaga, sagutin mo na, baka importante. Kinuha ko ang cellphone sa loob ng aking bag. Gumaan kaagad ang aking pakiramdam nang mabasa ang pangalan ni Demetre doon. Sinandal ko muna ang aking likod sa upuan bago ito sinagot. Kakatawag mo lang kanina, Hilda, Gilbert? Oo Demetre. Wala rin akong pakialam kung panay ang salita ni Ancheta sa aking tabi, mas lalong wala akong pakialam kung isa-isang naglalaglagan ang aking mga luha. Anong nangyayari sa'yo? Namamanhid ako, maging ang aking buong katawan ay nanginginig, napakasikip ng dibdib ko na para bang anumang oras ay mawawalan ako ng ulirat.